See how dirty it is? Ayan. So ito, yun nga, kasama ito sa maintenance. So ito, lalaban na natin ganyan. Then, so ayan o. Oh. So, nakita nyo ba mga kabokals, hindi siya umaapaw oh. Kaya lang, pagka hindi po natin nalinisan regular yung ating kulambo, maglalabasan dito yan. Dito, aangat yung ano niya, yung baga kakalat, so lalabas siya dito sa ating gravel. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit kailangan natin siya linisin palagi. Nag-overflow na siya. So, nanggagaling sa ilalim, pumapasok dito, nanggagaling sa ilalim, and then nag-overflow dito. And then, diretso po dito sa ating mga aquaponics pipe. Na kung saan tataniman natin ng hello mga kabokals. Ayan, araw ng Sabado po. So ito na po yung CR na ginagawa nila Kuya Greg nung nakaraan. Ayan na. So from patsi-patsingyero, medyo maayos na. Ayan. Kaya lang hindi ko pa napapalitadahan. Okay lang muna yan. Importante naitayo siya. Yung palitada naman madali na ihabol yan. Ayan, ayan. Naglagay si Kuya Greg dito parang landing, concrete landing area. Ayan, may mga steps pa. Tapos ito yung ating pasingawan. And ayan yung ating inodorong malaki. Yun dati kasi maliit yung nakalagay dyan. Sakto-sakto lang yung tumbong ko. Ayan. Ngayon medyo malaki-laki na. Ayan. Nagamit ko na kayo na yan. Swabing-swabe mga kabokals. Talaga rin naman. Swabing-swabe. And ayan, maganda yung pagkaka-flooring niya. Makapal yan. Tapos naglagay pa siya ng gumawa pa siya ng ng handle. Ito puno ng mangga. Kaya ko saan niya nakuha. Ginawa lang niya Kuya Greg. Tapos ayan yung bubong natin. Bago yung yero natin, yung dati kasi luma, nakakabit. Pagka naliligo ka, umuulan, may shower. Tumutulo kasi yung bubong. Sabay shower na habang naliligo ka kasi tumutulo yung bubong. Pero ngayon, bago yung ating yero, ayan. Mahaba nga yan, yung binili ko na yun, di 12. Mahaba yan para lagpas-lagpasan dito. And then bago magtag-ulan siguro, magpapa-extend pa ako ng ganyan para yung dito covered yung ditong area natin kasi yung tubig papasok dito sa ating kusina. Pagka tag-ulan, matagal pa naman. Yan, may panahon pa para makapag-ipon-ipon. Pero ito na, at least may maganda na kami CR. Si Mother na nakaligo na kayo na si Mother dito. Yan yung ating pinto. Ayan. Diba? Layo tayo konti. Ayan. Yan yung ating CR. Tapos dito mga kabokal sa ating kubo nagpalagay na rin tayo ng patwalk na konkreto para sa tag-ulan. Getting ready sa tag-ulan para pag tag-ulan, pag pupunta sa kubo, hindi nalulusong sa putik. Ayan. So ito nga yung mga existing patwalk natin. Ayan, papunta doon sa ating baboyan. Ayan yung punta sa kusina. So di ba pagka tag-ulan, hindi mo na kailangan lumusong sa putik kasi lahat interconnected ba. Parang ganun. Tapos yung mga paa, ayan, pinasimentohan ko. Ayan, pinasimentohan ko. Baka matumba ba. Kasi mga patong-patong na bato lang yan sapawan ko ng semento. Di ba? Ito lalo na ito, dalawang patong na bato lang yan Dalawang patong na bato yan. So yan. Sinemento ni Kuya Greg para magkapit ba. Magkapit. So safe na yan. Hindi na yan. Hindi na tutumba yan. Hindi na dudulas ba. Hindi na dudulas yan. Ayan. Yung ating silong medyo mataas-taas. Yan yung ating silong. Yan mga kabokals. Then ito yung ating mga patola para sa ating aquaponics. Mamaya punta tayo sa aquaponics kasi bibilangin ko yung natitirang butas. Ito, ayan, tubo lahat Tubo lahat yan mga kabokals. Yan, bukas malalaman natin. Bukas sa makalawa, makita natin yan. Ito pagka nagdahon na, kunyari nagdalawang dahon na siya, ilalagay na natin doon sa ating aquaponics. Pero sa ngayon, ganyan lang muna. Pag nagdahon na siya, saka natin siya ililipat. And then ito yung ating mga
sisiw. Yan. Sila lang nandyan mga kabukals ha. Yan, baka isipin na naman yung iba. Tambak na manok. Hindi po, sila lang nandyan. Then, ito mga kabukals. Good news. As of today, Saturday, April 4, wala tayong patay. Wala rin tayong buhay. Hindi, joke lang. Wala tayong patay mga kabukals. At wala rin ako makita ang buhay. Hindi. Ayan o. Mag-ilaw tayo. Ayan o. Oh, diba? Ayan siya o. Ayan. Kita nyo ba? Oh, yan pa yung isa. Ayan. So, ito mga kabukals, diyan sila nakatambay, marami sila. Ayun, ito pa, ayun. Yan, kita nyo ba? Ayan. Yun, oh. Tapos sa loob niya meron pa. Kasi ayan, may nakalabas na ano, ito. Ayan, oh. Yan nyo ba? Ayan. Ayan, oh, meron mga kabukals, diba? Nasa loob. Meron sa mga loob yan. Ayan o, dalawa. Kita nyo ba yung dalawa na yun? Ayan. Hindi, tatlo pala sila. Ayan o. Tatlo. Apat pala sila dito. Ayan. Ayan pa. So kung mapapansin nyo mga kabukals, dito sila nag-uumpukan sa may droppings ng ating mga manok. Dito sila, ang dami nila, nag-concentrate sila dito sa droppings ng ating mga manok. Yan. Kasi nga, kinakain po nila yung mga tira-tira, yung mga nalalaglag na feeds. Ayan o, mga nalalaglag na feeds. Kinakain po nila yan. Kung yan po is, kunyari may mataas ang ammonia or may harmful sa kanila, iiwasan po nila yan. Iiwasan nila yan mga kabukals. Hindi sila dyan mag-i-stay. Kasi lawak-lawak ng ang lawak-lawak ng lugar na walang manok eh oh. Oh. Pero sa halip, dito po sila nag-i-stay. Ayan oh. Ang dami nila oh. Dito sila nag-concentrate. Kasi nga yun nga kinakain po nila yan mga kabukals. So kahit may droppings po na manok, may pupo na manok, nandyan sila kung mapapansin nyo. So natural instinct naman yun ng kahit na sinong hayop, kahit tao, pagka harmful sa kanila, nararamdaman nilang harmful sa kanila, syempre hindi po sila mag-i-stay doon. Pero yun nga, ang napapansin ko, mas concentrated po sila doon sa ilalim ng ating mga sisiw. Nandoon sila karamihan. Ayan. Walang kasi chinek ko na kanina ito eh. Wala tayong patay ngayon. Ito yung isa. Kita niyo ba? Ayan yung isa. May kulambo po yan. Nililinis po yan from time to time. Ito. Eh, laki oh. Tayo mga kabukals, mag-scoop tayo ng kitikiti. Gumawa na ako ng pang-scoop. Pero tingnan muna natin dito. Ayan. So kahapon nga, meron tayong day 3. 4 na Teggy Bells. Ngayon, wala po ako nakita. And then ito ngayon, hapon ngayon mga kabukals ha. Hapon, Sabado ng hapon. Kayo ng umaga, wala ako nakita. Yan. Ayun isa, yung malit oh. Kita nyo? Ayun oh, sa may sulok. Yun siya. Yan. Yun. Ay, sorry. Kita niyo ba? Nagre-reflect yata eh. Yun, ayan siya mga kabukals. Nag-ano na ako? Naghahanap na ako ng pinagpipili ako kung ayungin o red tilapia, kaya lang kasi wala akong makitang reliable source ng tilapia eh. Nag-message ako kay Ka-Farmer, yan shoutout kay Ka-Farmer. Hiningi ko yung yung pinagpunan niya ng ayungin niya. Ayun, binigay niya sa akin. Minessage ko kanina, nag-reply naman, 5 piso po isa. 5 piso isa, ayungin, manggagaling po ng Laguna Lake. Ang minimum nila na pwede mo orderin, 200.
200. So 1,000 po yung 200 na yon. Baka ano, ayungin na lang muna ilagay natin para lang makontrol yung mga ano, mga lamok mga kabokals, yung mga ano, mga kiti-kiti, para lang makontrol natin. Kaya kailangan natin maglagay ng isda. Ayoko naman kasi maglagay ng ano, nung isdang wala pakinabang, yung isdang aquarium. Ayoko naman ng ganun. Gusto kong ilalagay ng isda dyan, either tilapia o yun nga ayungin, kasi at least ayungin na kakain din yun. Eh, masarap yun, masarap pang ayungin, saka mahal ang ayungin. Yun, baka ayungin na lang muna ilagay natin kasi wala akong ano, wala yung isang ano, yung shoutout din pala kay ano, kay Sir Arvin Aguila, yung isa po nating viewer na meron siyang fish pan kasi meron siyang mga nakuhang red tilapia na nakaload sa kanyang fish pan. Ano, kaya lang sa ano, sa CSLU kasi sa may Nueva Ecija, nag-message na ano, cellphone number lang kasi. Send ako ng text message muna kanina, kaya lang hindi nagre-reply. And baka ano, baka hindi sila pumayag ng konti lang kukunin mo kasi sa ano, CSLU lang na, hindi ko lang sigurado not sure. Kasi yung kay Sir Arvin malaki kasi yung fish pan niya eh. Kaya ano, hindi ko sigurado kung mapagbibigyan tayo sa ano ito. Wala, ano lang. Ito mga kabukas, ano to hindi ito tayo na manok. Ito mga itim na to. Ano yan, lumot po yan, galing sa poso natin, lumot. Pagka yung unang bukas po kasi ng motor natin, may kasamang ganito, nabubulabog siguro yung lumot. May kasamang ganyan lumot po yan. Yan. So hindi po dumi yan. Yan. Mag-scoop tayo ng ano, kiti-kiti. Yan mga kabokals, ito yung ginawa ko. Ano yan, ito yung galing dito, yung isang sira nating scratch pen. Yan, tapos tinupi-tupi kong ganyan. Yan, tapos sinalian ko lang. Yan. Nasira pa yung power spray natin mga kabokals. Ito yung lever, ayan hindi na gumagana, papalitan. Tigas, nilagyan ko na ng W2. Wala, ayaw gumana. Kaya binaba ko na siya rito Lunes. Ano kasi ngayon, Sabado de Gloria, sarado yun. Saka bukas Linggo, sarado. Linggo ko pa mapapaayos siya. Ayan. Yung dami Walas si kayo. Ayan. Yan dami Walastik na yan Napakarami mga kabokals Kung pera to, mayaman na ako. Yan. Sana pera kayo. Ayan. Ingat tayo, baka madali natin ating mga mga ayungin. Mga dami mga kabokals wala pa tayong isda. Patsagayin ko muna ganito-ganitohin ito para hindi dumami yung ating mga Pwede rin pang mga kabokals ayan pang scoop ng dumi ba? Ayan dala dumi dala yung dumi Kaya lang maganda yung nabibili talaga sa aquarium, sa mga nagtitinda ng isda, ng goldfish. Para ito kasi gawang lang yan, gawang kalbo lang yan Pagka nakaluwas ako sa San Jose, Santa Maria, meron ako nadadaanan tong pet shop Napakarami At least mabawasan man lang natin. Habang Pero magre-research pa rin ako kasi parang mas gusto ko ilagay tilapia. Mas tilapia pa rin ang gusto ko, yung red tilapia ba. Meron nagtitinda dyan sa may talipapa buhay. Kaya lang, malalaki na yun. Baka kainin niya yung ating mga ulang na maliliit.
Kasi kailangan, kung maglalagay tayo dito ng tilapia or ng isda, yung fingerlings pa lang para hindi niya maatake yung ating mga ulang. Ayan ang ating ulang. Oh, ayan. Napakarami. Mamamatay kaya yan mga kabokals pag wala sa tubig. Bilad ko sa araw, no? Bibilad ko sa araw. Para ano, diretso daing. Ayan. Dinaing na kitikiti. Ayun. Ayun siya, lumalang yun. Bulabog, sorry. Dami, oh. Ayan. Satsagain ko lang ito. Ng ganito. Araw-araw siguro. Araw-araw. Mamaya magre-research pa rin ako. Ano? Nag-ano kasi mahirap kasi makakuha din pala ng ano yung legit talaga na nagbebenta ng red tilapia. Yan, si ka-farmer kasi ayaw niya ibigay sa akin yung pinagkunan niya ng ano kasi parang nadali ata siya jaguar. Mas marami yatang jaguar yung ano na ibigay sa kanya kaysa sa tilapia. Kaya ang ano binigay niya lang sa akin yung isa yung sa ayungin kasi yun sigurado daw siya doon na ano na legit talaga. Ayan. Kaya ano mahirap din kasi talagang ano pagka hindi ka sigurado. Yung sa Facebook kasi ano delikado rin ano. Baka nga pagdating dito hindi tilapia. At least yung sa ayungin subok na ni ka-farmer. Kaya nga ano yun ang binigay niya sa akin, yun ang nirekomenda niya. Kasi subok niya na ano, legit talaga. Ito kasi ang ano yun. Itong problema sa ano pag-ulang or kahit crayfish, yun ang problema kasi nga hindi katulad ng isda na kinakain talaga nila yan. Yung mga ano na yan. Ito marami dito. Ito. Parang sira kaagad yung aking ano pang scoop ah. Napakarami dito. Ayan. Malastik kayo. Ang dami. Lilit pa oh. Hahanapin ko at uubusin ko kayo. Yan. Dami oh. Dami natin nahuli mga kabokals oh. Lilipad kaya yan? Baka lumipad ah. Hindi, wala pa. Wala pang pakpak na. Kiti-kiti pa lang. Ito sa ilalim napakarami kasi nga ano medyo natagalan tayong punuin ito kaya ano parang 2 weeks ko yatang pinuno ito mga kabukas kaya mahina yung ating poso kaya nga hindi ko na tinapon kasi pag tinapon ko pa baka sa 1 taon pa tayo makapaglagay ng laman nito baka sa 1 taon pa tayo makapag-umpisa kung itatapon ko pa uli kasi nga napakahina ng ating poso na uubusan kaya ito nga 2 weeks ng chinaga ko baka mahigit pa nga yatang 2 weeks eh kaya yun kaya hindi natin tatapon yan and ano naman yung pinatakbo ko naman lang yung ano niya yung aquaponics natin tumatakbo na yan kahit wala na ilang araw bago natin nilagay yung ulang kaya ano yung toxic dyan na ano na yan, nawala na rin yan. Saka kung may toxic yan, ubos yan. Hindi na aabot na 4 na araw yan. 4 na araw ngayon, wala namamatay. Ano kasi yun, normal kasi yun mga kabukals, yung ano, nabuhay na naman yung dugo ng mga basher kasi. Normal kasi yun. Sa kahit na ano may buhay, sisiw nga, bumili ka ng, sa 100 sisiw, bumili ka, may namamatay eh. Ganun talaga yun. Hindi naman ano, hindi mo expect na lahat siya mabubuhay. Kaya nga sabi ko,
Maka 50% lang tayo, okay na. 50% lang na buhay. Eh ngayon, pang-apat na araw, so far so good naman, wala namang namamatay. O, di ba? Wala naman 'yon. Eh ito, 4 na araw na 'to eh. Pagka nalagpasan pa nila 'to, tapos bukas, okay na. Dami ah. Parang isda talaga mga kabukals, isda. There's no other choice. Kailangan isda. Malagyan ng isda. Hindi ubra yung ganito na ano. Mamaya titignan natin yung biofilter natin kung kung linisin na ba. Kasi yung motor linisin na eh. Yung net sa motor linisin na eh. Kailangan linisan na. Hindi ko lang alam yung sa Hindi ko lang alam yung sa biofilter natin. Ayun Ayun yung biofilter natin mga kabukals sa taas. Kasi bago dumating dyan, nasa sala na ng motor. Sa solid waste mga kabukals, huwag kayong mag-alala. Meron nga po akong separate na motor na gagamitin dyan. Hihigupin natin yan. Yung mga na yan. Yung mga solid na nakita nyo na eh. Hihigupin natin yan. Meron tayong separate na motor dyan. Na kabitan natin ng hose. Tapos may net na malalaki butas. Para lang wag niya masipsip yung mga natin, mga alaga natin. Kasi kung hose lang na na walang net yun, baka masipsip niya yung mga alaga natin, dadaan sa loob ng motor yun. Paglabas nun, giniling na yun. Hindi, patay yun pagkalabas ng motor kasi 1 horsepower yung gagamitin natin eh. Kaya may net yun, pero malaki. Malaking butas, hindi ganito yung malalaki. Para makadaan yung mga solid na yan. Para makuha yan. Pero, hindi po mahihigop yung mga alaga natin. Yung po plano dyan. Nakaano po yan, nakaschedule po yan paglilinis nyan. At least twice a month or once a month, magtatanggal tayo ng mga solid waste dyan. Gamit nga yung motor na yun. Yung ating shallow type na motor, yung pang poso, yung nagagamitin natin dyan. Ano? Kaya tinimpa pala, hindi akin yun. Shoutout pala kay Ate Lisa Antonio. Yan, thank you te. Siya ang nagbigay sa akin ng idea na to eh. Sabi niya dapat ma-scoop yung mga kiti-kiti. So yun, nagkaroon ako ng idea. Oo nga why not? Doon ako nagkaroon ng idea na gumawa nito na tapos i-scoopin natin silang ganyan. Yan. Si Ate Lisa, shoutout. Lisa Antonio. Yan, shoutout din po kay Ma'am Nancy Dairit. Yan, Ma'am Nancy Dairit. Meron din po siyang lote rito sa Barangay Tukod. Meron po natin viewer, Ma'am Nancy Dairit. Yan kay Ma'am Liza Stable. Yan, nagpapa-shoutout din si Ma'am Liza Stable. Akala ko hindi na nanonood si Ma'am Liza sa akin. From Canada, yan, Ma'am Liza Stable from Canada. Nakakapagod din pala ito ha? Pero kailangan natin gawin to everyday siguro habang wala pang isda. Para ganyan-ganyan ka lang mga kabukas, pabalik-balik lang na ganyan pero kung nakakukot na meron talaga nakukuha ang dami na ang kapal na. Ito, dami rin dami lamok. Yan, isa yan sa problema natin. Pero maglalagay ako mamaya ng yung ating yung ilaw na pamatay. Meron ako dyan lalagay ko dyan para patay natin yung mga lamok na yan. Kailangan niya makontrol talaga natin mga kabokals. Kaya mga kabukas, ilinisan natin yung yung filter ng ating motor. Dumi na. Tanggalin muna natin. Lalaban lang naman to.
Yan, nakatali lang kasi yan. Ito yung kailangan natin i-maintain. Ito sa kayo nandoon sa biofilter natin. So, yung dalawa yung kailangan natin i-maintain. Yan mga kabukals, oh. Para walang papasok na dumi dito sa ating motor. Pero aanlawan pa rin natin yan. Yan. Kasi humihinto daw to pagka naipon yung dumi sa loob. Yan. Hindi natin dyan. Kasi ito yan ang mga latak mga kabukod. Lalaban natin yan. Yan, pinatay ko muna yung motor. Ilang minuto, pwede naman yan. Wala na. Oh. Biro na siya, di ba? Balik natin yan. Babalik lang natin. Pinalitan ko na lang. Hindi ko na madoble kasi naalala ko mga kabukals. Talagang naalala ko nung kinabit ko na siya, pinagugupit ko yung mga gilid. Kaya lumiit pala siya. Kaya nagtataka ako, bakit hindi ko na madoble? Hindi ko na maibalik ng doble. Yung pala yun, naalala ko nung unang kinabit ko siya, ginupitan ko yung gilid. Kaya lumiit siyang ganito. Dapat ganito siya kalaki. Yan, malaki siya. Tapos wag natin gugupitin yung gilid para yung pag nilabahan natin, may balik kasi doble. Doble dapat ganyan Doble yan mga kabukals, yan, doble. Yan. So nagtataka ako kanina, hindi ko na maidoble. Yung naalala ko. Ginupitan ko pala siya. So ito, bago na. Pero ganun ang gagawin natin sa kanya. At least once a week. Or as needed. Siyempre, check natin pagka kailangan ng linisin, dilinisin natin. Yan. Yan na siya mga kabukals. Yan. Ibabalik lang sa tubig. Tapos, yun nga, pagka nakita natin na medyo makapal na uli yung dumi, lalaban lang uli natin siya. May reserva pa akong ganito, may isa pa akong gano'n na ganito kalaki. Yan, doon naman tayo sa mga kabukals, doon naman tayo sa biofilter natin, lilinisan din natin doon. Yan mga kabukals. Yan, sa mga bago sa channel ko, yan nga po yung ating fish pan. Diyan po nanggagaling yung tubig na pumapasok dito, and then yun nga po, yung doon tumatapon uli, yung nakita nyo bumabagsak sa tubig. So paikot-ikot lang po yan. Umiikot lang po yan dito sa ating aquaponic system. And then ito nga po yung ating biofilter. Yan. Ito yung kailangan nating linisin from time to time. Yan, kasama nung ating net doon sa motor. Sabay palagi dapat nililinis yan. So ito tatanggalin ko lang. So ito na siya mga kabukals, oh. See how dirty it is? Ayan, So ito, yun nga, kasama ito sa maintenance. So ito lalaban na natin ganyan.
Nagbabara din to pagka sobra ng dumi. Hindi na makalabas na mabuti yung tubig. Yan. Yan. Ganyan siya mga kabokals. Yan. So ito, dodoblein lang uli natin. Yan, dodoblein uli natin. Tapos ikakabit ko ulit doon sa grip sa taas. Yan, so binuksan ko lang muna kaagad mga kabokals kasi yung ating mga ulang baka mawala ng oxygen. So ayan na siya. Iba nalinis na nga natin. So ayan o. Oh. So nakita nyo mga kabokals, hindi siya umaapaw oh. Kaya lang pagka hindi po natin nalinisan regular yung ating kulambo, maglalabasan dito yan. Dito aangat yung ano niya, yung kumbaga kakalat, so lalabas siya dito sa ating gravel. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit kailangan natin siya linisin palagi. Para ayan oh, diretso yung kanyang tapo ng tubig. Ayan. Ay sorry. Ayan oh. Para hindi aapaw yung ating PVC na ito. Hindi siya aapaw. Kasi lahat ng tubig na pumapasok dyan sa ilalim po ng gravel dumadaan. And then dito nag-overflow. Yan, yan po nag-overflow yan. Yan po yung ating biofilter na ginawa. Ayan. So alam ko marami pa po itong area, room for improvement. Pero sa ngayon, ito lang po muna. Pero madali naman po natin i-improve yan as time goes by. Ayan. Pero at least nag-work siya ngayon. Yun nga lang, kailangan talaga natin siyang linisin yung ating net from time to time. Eh gano'n lang naman yung paglilinis eh. Wala pa namang, yung ginawa natin na yun eh, wala pa 10 minuto yung mga kabukals. Diba? Saglitan lang yun. So ayan, ayan po siya mga kabukals. Yan ayan na, umaano siya. Ayan o. Nag-overflow na siya. So nanggagaling sa ilalim, pumapasok dito, nanggagaling sa ilalim, and then nag-overflow dito. And then, diretso po dito sa ating mga aquaponics pipe. Na kung saan eh, tataniman natin ng patola nga. Ayun na, nakapunla ni ating mga patola na pinakita ko kanina. 25 pieces yun mga kabokals. So ito, nasa 56 po yung butas nyan. 56 po ang butas nyan. Pag nailagay natin yung 25 na patola, meron pang 31 na bakante. Siya naman po nating lalagyan ng talong, kamatis, ano pa ba, at iba pa po mga gulay na pa pwede nating itanim, yung mga pang ulam-ulam natin. Kaya lang ang main crop kasi natin is yung patola nga, kasi pambenta po natin yung patola. At itong biofilter natin, sabi ko nga i-improve pa natin ito. Magkakaroon po tayo mga improvements pa sa ating biofilter na ito. Pero sa ngayon, ayan po, gumagana naman siya. Ayan, aquaponics with ulang. Ayan mga kabukals, magandang gabi. Mas active talaga sila sa gabi. Ayan o. Lumalabas sila sa hiding nila pag gabi. Ayan, nasa labas na mga kabukals. Sa kabila. Doon tayo sa kabila. Ito. Ano? Nag-ano sila mga kabukals? Langoy na langoy oh. Oh? Kabila. Baka mas malapit. Dito sila eh. Nandito yung kanina eh. Yung kinukuha na natin dito eh. Yung isa nasa sulok. Ayan o. So ito, isa. Na mga kabukal. Active talaga sila sa gabi. Ayan, langoy na langoy oh. 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 Bibilis. Oh, ayan oh.
Lumiliwanag yung mata eh. Oh. Lumiliwanag yung mata mga kabokals. Oh. Ayan o. Tutumpukan dito. Ayan. Kita mo kasi yung mata nila. Ayan o. Yung mga mata nila ba? Nagliliwanag. Kaya kita mo talaga sila. Nasa labas sila eh. Nag-hunting ng pagkain siguro. Ayan o. So di ba marami mga kabukals? Marami pa rin talaga. Nasa hiding lang pagka-araw hindi natin makita. Nasa taguan sila eh. Pero marami pa rin talaga. Yun nga sa gabi naglalabasan. So today nga wala tayong patay. Sabi nga all ulang accounted for. Ayan mga kabukals, hanggang dito na lang. So yan po ang aking update sa ating ulang. Na-active pagkagabi. Yun. Masarap kasi panoorin ano. Sarap nila panoorin. Yun. Mas masarap ito tignan pagka marami. Ayan o. Ayan o, niliwanag yung mata mga kabukals o. Yun. Ayan o. Nire-reflect eh. Ayan mga kabukals, nandito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. So far so good. Buhay po yung ating mga ulang. Ayan. Buhay pa. Amazing na buhay.